Hello guys, what's up? Nagbabalik ako. So today guys, pag-uusapan natin yung Ace TV 43 inches na Smart TV na nabili ko 2 years ago. Magti 3 years na siya sa December 2025. Bakit hindi natin pag-usapan tong TV na to? Ang tagal ko na rin kasing ginagamit tong TV na to. Ginagamit ko siya sa PC, ginagamit ko siyang monitor, ginagamit ko siya dito sa PS5. Pag-usapan natin yung experience ko. Sulit pa rin ba siya ngayong 2025? So na-check ko siya online ulit, no? Chinek ko dito sa Lazada kung saan ko siya binili. And bumaba yung presyo niya. Dati, nung binili ko to nung 2022, yung presyo niya is 10,500 sa pagkakaalala ko. Pwede nyo panuorin yung review ko dito sa TV na to nung 2022 para makita nyo yung, yung review, yung mga sinabi ko. Nakalimutan ko na rin yung mga sinabi ko. Siguro papanoorin ko mamaya. Pero yung price niya dati is 10,500. Ngayon, yung price niya is nasa 8,900 na lang without shipping yun. So, sa 2 years na ginagamit ko siya, magsasabi ako ng mga nagustuhan ko sa kanya and magsasabi rin ako ng mga ayaw ko sa kanya. So, dito ko sasabihin, base sa experience ko lang, okay? Siguro makakatulong din sa inyo to kung kukuha kayo ng TV na to, no? Kasi ang mura nitong TV na to sa isang 1080p screen, okay? 43 inches, 1080p, 60Hz. Kaya pag-usapan natin yung first Pro. Okay, pros and cons tayo. So, sa isang Pro, 1080p screen. Sa halagang 10,500 noon, sulit siya sa 10,500 pesos. 43 inches, 1080p screen. Ginagamit ko siya sa PC. Nakakonect dito yung PC ko. Dito rin ako nag-edit. Dito rin ako nagtatrabaho. Dito ko rin nilalaro yung PS5. Maganda yung picture quality. Naglalaro ako ng God of War, Ragnarok, 1080p 60Hz, which is 1080p 60 FPS. Maganda yung experience. Para sa price, okay? Para sa price. Ewan ko lang ngayong 2025 kung may mas sulit pa ba sa presyo nito. Bumaba yung presyo niya. Malaki yung binaba. Siguro na sa around 1,200 or maybe 1,700 yung binaba niya. Kasama kasi yung shipping dun sa 10,500 eh. Pero eto, 1,000 yung binaba niya. Siguro may mas sulit pa dyan. Hindi pa kasi ako nagche-check ng kapalit nitong TV na to. Kasi okay na okay pa siya eh. Hindi pa talaga reasonableng palitan. Kasi functional naman siya. Maganda naman yung picture quality. Yung 60 FPS or yung 60Hz na display niya. Okay na okay pa sa PS5. Maganda yung experience ko. Lalong-lalo na yung soundbar, which is pag-uusapan natin mamaya. So sa picture quality, okay siya sa price. 1080p, 60Hz. Next na pro ko dito is yung 60Hz, okay? Napakaganda nung feature or yung 60Hz na yun. Dito sa PS5, okay? Dito kasi sa PS5, 60 FPS yung mga games, majority, okay? Lalong-lalo na yung favorite game ko, which is God of War. 60Hz display, panalo yung 60Hz dito sa price na to. Lalong-lalo na malaki yung screen mo, ang ganda. Pero most of the time, ginagamit ko siya sa work, malaki yung screen, no? Kitang-kita mo lahat. Pero pag naglaro ka ng game, dahil nga malapit ako sa screen, which is isa sa con yun kapag TV yung gagamitin yung monitor, no? Isang con dun is masakit siya sa mata kapag naka full or puti yung nakikita mo sa screen. Okay, masakit siya sa mata, yun yung downside. Pero yung pro dito, 60Hz tapos ang lalaki ng karakter ang lalaki ng karakter. So kitang-kita mo lahat ng mga animations and yun kasi TV nga 43 inches yan, laki kasi. So yun yung pangalawang pro ko, yung 60Hz kasi nagagamit ko siya sa PS5. Dito sa PC, hindi ako naglalaro gaano, no? Kasi ginagamit ko siya sa video editing, which is okay siya sa video editing, no? Kasi malaki yung screen. Madali mo lang ma-edit yung mga videos mo. Pero talaga, pro yung 60Hz display sa PS5, no? Kasi 60 FPS yung mga games. So, smooth yung frame rate kapag naglalaro ako ng PS5. So,
Pangalawang Pro yun. Next na Pro ko is yung speaker, no, may built-in soundbar siya. Kapag nagpapa-sounds ako ng mga mabe-bass, as long as ilalagay mo sa tamang settings yung sound settings dito sa TV, meron siyang bass, guys. Ang ganda. Maganda yung bass nito para sa price, okay? Meron yung mga separate soundbar na nabibili na mas maganda yung bass dito. Pero ito kasi, guys, built-in siya. Hindi mo na kailangan bumili ng soundbar para magkaroon lang ng maayos na sound quality. Ito, guys, built-in sa halagang 9,000 pesos na lang siya ngayon. Sulit na siya. Isang buong, kumbaga, unit or isang buong display na lang siya na may soundbar, no? Hindi mo na kailangan mag-connect ng soundbar. Kaya pro sa akin yung soundbar. Napakagandang feature nun. And of course, yung mga pwede nating i-connect dito, which is meron tayong tatlong HDMI, na-connect yung PC tsaka PS5 dito sa display na to. So, walang problema sa connections. USB, meron din siyang dalawa, so pro din yun. Napakaayos na feature nun. Kung ayaw kong buksan yung PC para manood lang ng movie, bibili lang ako ng USB para isalpak dito sa TV na to para manood ako ng movies or maybe magpa-sounds. Pwedeng-pwede yun. Na-testing ko na yun sa video ko 2 years ago. So, pwede nyo panoorin yun. Maganda yung picture quality as long as tama yung ida-download mo na file or resolution. So, recommended ko, kung magda-download ka ng video via USB at i-connect mo dito sa TV na to, make sure lang na naka 1080p, kahit 30 fps okay lang. Isang pro na naman is yung size. Ilang beses kong ulit-ulitin to. Yung size 43 inches, malaki. So, simple lang naman yung pro na yun, no? Yung size ng TV. Maganda. Yung bezel niya, presentable. Maganda. Maganda tong TV na to. Yung screen, malaki. Para sa price. 43 inches sa halagang 9,000 pesos ngayong 2025. Hindi ko pa kasi na-try maghanap or wala pa kasi akong plano na bumili ng bagong TV. No? Wala pa akong plano. So, para sa akin, okay pa tong TV na to. After 2 years na paggamit ko dito, okay pa siya, wala pang problema. And of course, yung isang pro dito sa TV na to is yung price. So dati, 10,500, tulad nga sinabi ko kanina. Ngayon, check ko ulit. 9,000 pesos or 8,978. Ilalagay ko na lang siguro sa description yung link ng TV kung gusto nyong i-check. Okay, so pag-usapan natin yung con. Yung unang con ko, nabanggit ko na kanina, is yung screen. Kasi ginagamit ko siyang monitor eh. Hindi talaga to magandang gamitin para sa isang monitor, okay, sa TV or sa PC kapag gagamitin nyo siyang monitor kasi malapit ako sa screen. As in, ito lang yung nakikita nyo to? Okay, yan. Malapit na ako dyan. Okay? Ganito lang yung layo. Itong kamay ko. Ito lang yung layo nung TV sa akin. Kapag maliwanag yung picture sa TV, ang nangyayari, masakit sa mata. So, yun yung con ng paggamit ng TV bilang isang monitor, no? Monitor sa PC. Pwede naman akong lumayo, no? Pero yung space ko kasi dito sa likod is, pwede rin naman, no? Dito ako, medyo idikit ko ng ganun, no? Pero, ito kasing mic ko, guys, itong mic ko. Pero con yun, guys, kasi 43 inches, dapat kasi talaga ang TV is malayo sa atin. So, yung brightness kapag maliwanag or puti yung picture na pinapakita sa screen is talaga masakit talaga sa mata. Yun yung isa sa con. Pero hindi na con yun kasi kasalanan ko naman eh. Pinili ko yung TV para gawin kong monitor. Mali yun. Huwag niyo akong gagayahin. Pero maganda rin tong setup na to kasi all-in-one na to eh. Nakakonect na yung PS5, nandito na sa table. Yung PC nandyan na. Isang setup lang siya. Kung gusto kong maglaro ng PS5, patayin ko yung PC, ilipat ko sa HDMI 2. Eto na eh. Ayos na yung setup. Pero hindi talaga ito yung final na setup ko kasi talaga, hindi talaga maganda yung TV pag nagagamitin mong monitor kasi talagang masakit sa mata tong TV na to. Lalo na pag gumagamit or binubuksan ko yung Excel, gumagamit ako ng spreadsheet, talagang masakit sa mata. Wala pa man ding dark mode yung Excel na ginagamit ko. Hindi ko alam kung bakit
hindi pa ako bumibili ng bagong monitor. Siguro nga kasi functional naman kasi yung TV eh. So, para sa akin wala pang point na gumastos ng pera para sa isang monitor, no? Kasi sa 1 week, siguro 2 beses ko lang binubuksan tong PC. May ginagawa kong work. I mean, twice a month pa nga eh. Kung gusto ko maglaro ng PS5, twice or thrice or 4 times a month, bira ko lang siya talagang gamitin. Hindi na con yun, kaya nyong tiisin yung screen kapag nasa puti yung picture, no? Pero para sa akin, maliit na con yun. And then, ito yung pinaka-biggest con para sa akin. Although yung TV is sulit na sulit talaga sa price nito. Ang isa sa, or biggest con sa akin is yung remote. Bakit? Kasi ang problema nitong remote is dinidrain niya yung battery kapag hindi mo ginagamit. So ang ginagawa ko is tinatanggal ko siya sa remote, tinatanggal ko yung battery sa remote pag hindi ko na ginagamit. So kapag gagamitin ko na naman, isasalpak ko na naman yung battery kung gagamitin ko yung remote. Oh my god, nahulog yung battery. Tinanggal ko kasi. So ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung battery para hindi ma-drain. So con yun. Hindi ko alam kung bakit etong remote na to is dinidrain niya yung battery kapag hindi mo ginagamit. Ang ginawa ko pa dito guys, pinatay ko yung Bluetooth. Kasi may Bluetooth to, nakakonect via Bluetooth kapag gagamitin mo siguro yung mouse. I mean, ang gandang feature nun, no? Sa halagang 10,500 noong 2022. Okay na okay tong remote na to. No? Meron kang mouse na tinuturo na ganun, na hindi ka na mahirapan na, like for example, gusto mong manood ng YouTube, no? Nasa higaan ka, malayo sa yung TV. Ang gandang feature nun, may mouse siya, no? Sinabi ko na yun sa last na video ko noong 2022. Magandang feature yun. Yun nga lang, dinedrain niya yung battery kapag hindi mo ginagamit, which is con sa akin yun. Ang ginagawa ko na lang para ma-prevent na ma-drain yung battery is tinatanggal ko na lang every time na hindi ko siya gagamit. So, con yun para sa akin kasi hindi naman siya totally hassle. Kaya ko naman mag-adjust kasi yung price ng TV is, yun nga, mababa, no? Na budget yung TV. Pero, napakaliit na bagay nun. Pero, naka-hassle din kasi bibili ka na naman ng battery. I mean, example, 1 week ago, bumili ka ng battery. Or bumili ka ng battery ngayon, sinalpak mo, tapos na-drain siya. Ano yun? Bakit ganun? So, yun yung experience ko dito sa TV na to. Maganda tong TV na to, pero lang dito sa remote na to, na tinanggal ko na naman yung battery kasi talaga nagde-drain yung battery. Ewan ko kung sa akin lang to. Pwede nyo sabihin sa comments kung na-experience nyo yung ganong problema rin, no? Or maybe, mayroong alternative na paraan para hindi na gamitin to kasi hindi maganda tong remote na to. No? Yun lang yung biggest con ko dito, yung remote. So, overall, sulit yung TV sa PC, gaming. Pagdating sa gaming, meron kang PS4 or PS5 and gusto mo ng budget na TV or budget na setup, no? 60Hz, 1080p, pwede tong Ace TV, may re-recommend ako to. Pwede nyong i-check sa description kung interesado kayo. So yun lang guys, pasensya na ngayon lang ako nakapag-upload ulit. Busy lang talaga sa life. Last upload ko is January yata yung last year nung binili ko tong PS5. So, yeah. Pasensya na. I mean, babawi ako sa inyo. Maraming nagtatanong about dito sa Lenovo Legion Y70, which is nakikita nyo ba tong condition nitong case ko? Marami na siyang pinagdaanan kasi dine-daily ko tong smartphone na to. And plano kong bumili ng panibagong smartphone which is i-review ko. And may mga future plans ako dito sa Lenovo Legion Y70. No? Abangan nyo yun. Gagawin ko siyang... Basta may gagawin ako dito. Kasi gusto ko nang palitan eh. May mga problema dito na talagang hindi ko na masolusyonan na importante sa akin. Kaya kukuha ako ng panibagong smartphone in the future. So abangan nyo yun. So yun lang guys. Kung nagustuhan mo tong video na to, like mo. Interesado ka sa next na mga videos ko or nakuha ko yung interest mo, make sure na mag-subscribe ka. So yeah. Yun lang guys. Bye.